Sa kakadaldal mga kababayan ni Inday, lalong nasadlak yung kanyang buhay sa problema. Bakit nandiyan Mr. Maravilla? Sabi ng mga congressmen, hindi na nila bibigyan si Inday ng free pass when the 2 billion proposed budget of the Office of the Vice President is taken up by the House of Representatives. You see, mga kababayan, yan kasi po, daldal ng daldal na hindi po nag-iisip. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang may advice mo kay Inday? Wala po. Bakit naman natin advisean si Inday? Alam naman nating matigas ang ulo niya. Hindi nga nakikinig pati sa kanyang magulang. At sabi po ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy anya when he is committing a mistake. Diba? Yung kaaway mo anya, pag nagkakamali sa kanyang mga ginagawa, mali sa kanyang mga sinasabi, mali sa kanyang mga desisyon, huwag mong istorbuhin. Diba? Kaya, huwag nating istorbuhin si Inday sa kanyang pagdadaldal. I-encourage natin na dumaldal pa ng dumaldal. Na para mga kababayan, yung taong nahulog sa kumunoy, na alam niyang kumunoy, pero tumalon pa siya. Anong tawag mo doon? Anong tawag natin mga kababayan sa isang tao na may nakitang kumunoy? Alam niyang kumunoy, tumalon siya. Yan mga kababayan ang description natin kay Inday at sa pamilya ng mga nausog. Pamilya Duterte. Sabi ko sa inyo, lahat ng problema nilang kinakasadlakan, lahat gawa nila. Sila yung may gawa mga kababayan. Kaya pabayaan natin sila sa kanilang mga ginagawa. Wala man tayong partisipasyon. Di ba? Yan po si Inday. Sabi kasi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, House leaders growing wary of Sara's gripes. Inis na po yung naubos na yung pasensya ng mga house leaders natin, mga congressmen, sa madalas na pagtantrums po ni Inday, sa mga reklamo niya sa buhay. Ang hindi na lang nirereklamo ni Inday, yung buhay niya. Iyon ang dapat niyang ireklamo sana. Kung bakit siya ganyan mag-isip, kung bakit hindi siya mag-grow up, kung bakit siya childish, mag-isip, kung bakit siya spoiled. Yun ang dapat sana na ireklamo niya, yung kanyang sarili. Tingin Inday po at saka ng kanyang mga supporter, si Inday yung tama. Kaya hayaan natin sila. Kasi malinaw po yung advice ni Napoleon Bonaparte, yung bantog na emperador ng France. Do not disturb your enemy when he is committing a mistake. Hayaan mo lang anya. May bago na naman ang sinasabi si Inday. Ayan po, sabi niya, hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. Vice President Sara Duterte, who squandered 125 million in confidential funds in 11 days in 2022, claims that improper handling of the government budget was one of the reasons she resigned as DepEd Secretary. In a media interview on Thursday, August 8, Duterte said she attempted to make the corrections she thought needed to be made but received no support and witnessed no improvement. Yan ang sabi ni Inday. Kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung asaan pumunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So isa yan sa yung mga rason. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali, pero siyempre wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya
na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget at uulitin lang yung ginawa dati. Ganon mga kababayan. Nakita ninyo kung gaano kakapal siya. May lakas ng loob na magsalita na yung confidential funds hindi may paliwanag kung paano ginastos in 11 days. So 125 million. Yeah, grabe yung inis ng mga House leaders po. Sabi diyan, House leaders growing wary of Sara's gripes. Puro niya siya reklamo. Di ba? Hininaan niya namin siya. Bibigyan ng free pass sa aming pagpasa doon sa sa hearing ng kanyang budget. So kailangan ipaliwanag niya paano niya ginastos yung budget niya noong isang taon para ma-justify niya yung request niyang 2 billion na budget for this year sa Office of the Vice President. Ganon mga kababayan. Kaya sabi dito sa balita ng Inquirer, the gloves are off for 5 ranking House leaders allied with President Marcos after they called Vice President Sara Duterte divisive, excessive, and puro reklamo for continuing to gripe in public about the removal of 75 policemen from her 400-strong security detail. Sa magkakaiwalay na mga statements, sinabi po ni Laguna Representative Dan Fernandez, Zambales Representative J. Congon, La Union Representative Paulo Ortega, the 5th Manila Congressman Joel Chua, at sa Canilao del Sur Representative Sia Alonto, Adjong. They urge Duterte, magtrabaho ka anya, just do your job. Even reminding her that she was on vacation in Germany while Luzon was being pummeled ng super typhoon on July 24. Yung Karina po, magtrabaho ka naman, Inday. Sayang ng pasweldo sa'yo. Huwag puro reklamo at maiya naman po kayo. May gana pa kayong magreklamo na wala man nga kayong ginagawa. Sige lang ang sweldo. Yung security ninyo 400 at sabi sa data na nakuha ni Larry Gadon, more than 500 million yung naubos na taxes from the Filipino people sa security mo lang. At ang security mo mas marami pa sa number of policemen assigned sa municipality. Matindi. Sabi ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna. So sabi dito sa balita, of the 5 lawmakers, Chua had the strongest words for Duterte, saying she should no longer be given a free pass. Wala na. Hindi ka na bibigyan ng free pass sa Congress. When the 2 billion pesos proposed budget of the Office of the Vice President is taken up by the House of Representatives. Dati wala pong tanong-tanong. Pasa agad yung mga congressmen ng budget ni Inday. O ngayon, kailangan mong ikaw mismo dapat you appear to the Congress and defend your budget. Bakit ka humihingi ng 2 billion? Di ba? Saan mo saan mo gagastusin? At yung previous budget mo, paano mo ginastos? Ipaliwanag mo muna. Kasi yung previous Vice President po, si Lenny, 700,000 million lang po. 700 million, 2022, yung hininging budget, sobra ka doble po. 2 something billion po ang hinihingi ni Inday. Anong gagawin mo sa 2 billion plus na budget? Kamal naman po ng spare tire. Yung Vice Presidente po, spare tire man lang ng Presidente. Wala nang naitulong po. Namimirwisyo pa ngayon. Pinag-ati-ati yung mga mamamayang Filipino. Matapos siyang mag-resign. Resign na lang siguro, mga kababayan, pati sa pagiging Vice Presidente. Kasi Filipinos, sabi niya, deserve better. Malinaw na para sa kanya yung sinabi niya na we Filipinos deserve better. Hindi yun para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung Pangulong Bongbong Marcos, nagtatrabaho ng maayos. Siya,
Walang mabuting kontribusyon sa ating bansa po. Sige lang ang reklamo, sige lang ang tantrums. Kaya sabi ni Congressman Chua, her OBP budget must be scrutinized for every peso spent and not spent. No more and never again shall the BP not be held to the same level of scrutiny as other public officials during the budget hearings. He added, alluding to the millions of pesos in confidential funds enjoyed by her office in 2022 and 2023 before these were removed this year. Tama, napikon-pikon na po yung mga congressmen natin. Sumobra na kasi po ang pagiging spoiled ni Inday. The lawmakers were reacting to Duterte's open letter to Muslim Filipinos in which she claimed the country was going nowhere while the government was doing nothing. Siya yung wala man pong ginagawa sa kanyang opisina. Sige lang silpi-silpi. Ikot dito, ikot doon. Tapos lumaya sa bansa, papuntang Germany. Kausap yung mga nausog leaders. Sa gitna ng pagtama po ng Karina. Tapos, ito yung kanyang sasabihin. Saan ba kumukuha ng kapal, mga kababayan ng pagmumuka? Itong si Inday, para magsalita ng ganon sa ating Pangulong Bongbong. So sabi rito, Di ba Anya, ikaw yung wala dito sa ating bansa at the height of the typhoon, sabi po ni Kunggon. Please naman, do your duty as the country's number 2 official. Basag na basag mga kababayan. Madaling sabi, magtrabaho ka naman, Inday. Sayang pa sweldo. For Congressman Ortega, hindi ko niya maintindihan kung bakit itong si Inday was making a mountain out of a molehill. Lahat na niya, pinalalaki niya. Yung napakaliit na bagay, pinalalaki niya. Mahilig po kasi sila gumawa ng problema. Na ngayon, pinoproblema na nila. May mga taong ganyan. Pag ganyan yung kaisipan ng isang tao, ibig sabihin, abnormal. Hindi normal sa isang tao na alam mong problema, ang kakainatnan mo, papasok ka. Iyon ang ginagawa nila mga kababayan ngayon. Kaya tama yung sinabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is making a mistake. Babayaan natin si Inday magdaldal na magdaldal. Para may kwento lagi tayo rito. Di ba? Pinalaki niyang pinalaki, ginawang mountain, yung napakaliit na bagay, yung issue sa 75 men from her security detail. When it turns out, Anya, she still has more than 400 security personnel. Sabi nga po ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, yung security detail Anya ni Inday, mas marami pa kaysa sa Pangulo. Abusado talaga po. Spoiled masyado. Feeling entitled sila. Yun ang pagkatao mga kababayan ni Inday. Kasi yung pamilya niya, ganon. Si Digong, ganon po. Like father, like daughter po. Tapos na yung turno ng dating Pangulo. Ang feeling niya, siya pa ang Pangulo. Gustong diktahan yung ating Pangulong Bongbong ng dapat gawin. Ang dapat daw gawin, sundan. Kasi yun ang promise ng ating Pangulo daw. Ipagpapatuloy yung inassume nila yung ginawa ni Digong, ipagpapatuloy. Yung EJK ba, ipagpapatuloy yan ng ating Pangulong Bongbong? Ba't niya gagawin yon? So naghahanap sila ng damay. Para kung damay yung ating Pangulong Bongbong, hindi niya papapasokin yung ICC rito. Kasi siyempre, damay sa kaso yung ating Pangulong Bongbong. Bali? Moron lang po ang gagawa ng ganon na alam mo na mali, gagawin mo pa. Bakit may pagpapatuloy ang ganong policy? At sa galado na dito sa issue ng West Philippine Sea, ito yun ang sinasabi nila para gawing province tayo ng China. Kaya galit na galit sila mga kababayan. Yun ang laging sinasabi ng mga nausog vloggers. Sinasabi nila, bumaliktad yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong bumaliktad? Walang ganong promise yung ating Pangulong Bongbong na dumikit sa China. Walang ganong promise yung ating Pangulong Bongbong na ipagpatuloy ang tukang-tukang mali na ipagpapatuloy mo pa.
Pagkatapos mga kababayan, di ba, naalala ninyo, yung first year in office ng ating Pangulo, nire-recommenda ng mga kalyado niyang senador, ni Nabato, na gawin daw mga kababayan si Digong na drug czar para daw maipagpatuloy yung war on drugs. Hindi nga niya nagawa nung Pangulo siya, hindi niya natapos yung problema sa droga. Ngayon pa natapos na yung kanyang turno, drug czar. Ano yon? Tama? Ngayon, very effective, mga kababayan, yung ginagawa na bloodless drug war ng ating administrasyon. Yan pang patunay. Tingnan nito itong latest mga kababayan sa campaign against illegal drugs ng administrasyong Bongbong. PDEA agents cap seized 6.8 million worth of shabu in Zamboanga operation. Walang namamatay. May nahuhuli po, buhay, mga kababayan, sa entrapment na ginawa. You see? Ito pa, mga kababayan, pwede naman pala, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, PNP says over 36.5 billion worth of illegal drugs in less bloody drug war under PBBM. Bloodless po. Yung focus po, preservation of human life. PNP Chief General Romel Francisco Marbil said such illegal drugs campaigns include the almost 10 billion worth of shabu that were seized in Alitagtag, Batangas in April this year. Our anti-illegal drugs campaign has made remarkable strides, with the value of drugs seized increasing to approximately 36.5 billion between July 1, 2022 to July 31, 2024, to include the 9.68 billion pesos in Alitagtag, Batangas, the largest haul in history and the highest recorded seize, sabi po niya. Marbil said, the campaign against illegal drugs under the Marcos administration is also focused on upholding the dignity of the society by sticking to the rule of law, particularly on the aspect of human rights. Diyan sila nagagalit, mga kababayan, kasi napapahiya si Maudigs, yung previous administration na laging tokang-tokang, EJK. Pwede naman palang labanan nang walang dumadanak na dugo. May pagrespeto sa human life. So sabi po ni Marbil, our battle against drug abuse transcends mere law enforcement. It fundamentally aims to uphold the very fabric of our society as we pursue our anti-illegal drug campaign targeting high-value targets and identifying drug sources. We remain dedicated to preserving human life. Our efforts ensure the well-being and dignity of every member of the community. Gusto ninyo tularan yung previous administration dahil gusto ninyong kaladkarin, idamay sa problema ninyo sa ICC si President Bongbong Marcos. Hindi man yan tanga. Ano tanga? Alam niya yung kinasadlakan ng dating presidente na malapit na pong kaladkarin ng Interpol, tapos papasok sa ganong gawain yung ating Pangulo. Kaya kayo nang gagalaiti, o ngayon si Inday, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Sabi ng mga congressmen, magtrabaho ka naman. Ngayon, si Congressman Dan Fernandez ng Laguna pointed out that for the Philippines, the ideal ratio niya for police deployment was 1 officer to 500 people, which was the complete opposite in her case. Dapat niya, pasalamat pa siya, having 400 men assigned to you when there are only 75 men in some of our far-flung islands is excessive and irrational. Sa ibang islaan niya ng ating bansa, ibang municipality, 75 lang yung naka-assign na police, nagbabantay sa entire population na. Pero ikaw, iisang tao, wala mang contribution na maganda, wala mang ginagawa, patrabil-trabil lang. Habang binabayo ng Karina yung ating bansa.
Tapos you have that gal, you have the nerve na magreklamo tulig sa inyong ating administrasyon. Tapos sabihin pa na we Filipinos deserve better. Yung sabi ng 31 million movement po, we Filipinos deserve better BP. O, di ba? O, ngayon, may sinasabi naman ditong bago si Inday. Ayan po. Yeah, sabi ng Impact Leadership. Pro-Pilipinas, Vice President Sara Duterte is surprised about the latest Okta Research Survey, asking respondents if they were pro-Duterte or pro-Marcos. Yung pro-Duterte kasi po, 16% na lang. Yung pro-Marcos, mga kababayan, 36%. Kaya question niya, dapat na niya, pro-Pilipinas. Lalong bagsak ang labas niya. At talagang dinidiin niya yung sarili niya. Binabaon niya sa kumunoy. Pag tinanong na kung sino yung pro-Pilipinas, alam naman ng mga mamamayang Filipino na pro-China ka. Kaya hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ninyong mahalin natin ang Pilipinas. Paano mahalin ang Pilipinas na yung tatay mo nga gusto nang maging province tayo ng China. Tapos kayo sa issue ng West Philippine Sea, no comment palagi. Tama ba? Yan sabi dito mga kababayan sa bagong mga pahayag ni Inday. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. Nang ibig sabihin, lilipat sa kanya. Wag kami, Inday. Malinaw sa amin yung posisyon ninyo, ang kulay ninyo. Yan sabi niya dito. Lilipat daw doon sa pro-Pilipinas, sabi ni Inday. Was no comment on the Chinese aggression in the West Philippine Sea. According to the survey, the percentage of Filipinos who support Duterte has decreased from 20% in March to 16% na lang noong June. Kaya nagagalit siya. Meanwhile, support for President Ferdinand Marcos Jr. in his administration increased from 31% to 36%. On the other hand, only 5% of adult Filipinos support the opposition. About 31% of the respondents are considered independents who do not identify themselves as pro-Marcos, pro-Duterte, or the opposition. The remaining 11% of respondents are ambivalent about their political preferences. Sabi ni Inday, mga kababayan dito, nakakagulat lang kasi. Nagulat pa siya. Ituloy mo lang yan, mga ginagawa mo. Talagang magugulantang ka na lang. Pagdating ng araw sa susunod na survey, yung pangarap mong maging Pangulo, nalusaw ng tuluyan. Baka negative na yung ratings ninyo. O, di ba? Ituloy mo lang. Nagulat siya. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey ng tanong ay pro-Marcos ka ba o pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ang mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Kasi yung slogan niya, mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Huwag kami nakakita kang mali ng Pilipinas. No comment sa West Philippine Sea issue. Nagkasakita na doon sa pambobomba at pag-atake sa ating Navy personnel. May naputulan na ng hinlalaki. No comment ka pa rin. Tapos papaniwalain mo kami na pro-Pilipinas ka sa slogan mong mahalin ang Pilipinas. Tingin mo sa mga mamamayang Filipino, idiot. Para maniwala sa iyo, yung mga supporters mo siguro, yun ang kanilang classification. Di ba? Ngayon, tinanong si Inday na interview ng Mainstream kahapon. Tinanong siya kung kumusta naman ang relasyon niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ni Inday, wala niya akong description. Yan po. Sa panayam ng 24 oras kay Vice President Sara Duterte, ibinahagi ng Vice Presidente na hindi na sila nagkikita
at nagkakausap ni President Bongbong Marcos. Dagdag pa ni BP Duterte, wala siyang description ngayon sa relasyon na nila ng Pangulo. Siyempre, hindi na siya makikipagkita o tatawag pa kasi kahiya-hiya po yung ginagawa niya. Di ba? Kaya nga nag-resign na lang siya as Defense Secretary. Wala siyang mukha na iharap sa ating Pangulo. Kaya nga hindi na siya nag-attend ni manood ng SUNA kasi manliliit lang siya mga kababayan. Wala man siyang contribution. As member ng Unity, nagkinabang lang siya, naging vice presidente sa pagiging mayor. Mula sa pagiging mayor po, naging vice presidente na sumakay lang siya mga kababayan sa Marcos with hoping mga kababayan na pag naging vice presidente siya, babasbasan siya susunod na presidente. Wala man yata yon sa usapan po. Yon ang iniisip ng mga taga-Nausog. Kaya sinasabi nila, si Inday mismo yung nagpaparinig, manggaan niya, manggagamit. Binaliktad pa. Yung Marcos pa, yung sinasabing manggagamit. Malinaw na sila yung sumakay sa pamilya Marcos mula pa sa kanyang tatay 2016 kasi hindi man sila kilala sa nasyonal. Davao man lang sila kilala. Sinakyan si Super Ate. Di ba pa? May kilala ba tayo dito sa Luzon na Duterte? Di ba wala? Pero Marcos po, 1960s pa, kilala na natin yung Marcos. Tama po? Ito po, pakinggan natin. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you So intend wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Yan po. Di na daw sila nagkita at wala siyang description sa relasyon nila ng ating Pangulo. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept payments. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at the 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito mga bagong clients namin po. Pati mga foreigners, mga British tourists po sila. Ito international. Yan naman po, mga taga Denmark. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum, made in South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries niyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.